Hello, Gemini. Welcome dito sa third week of October reading ninyo. Third week of October, October 15 to 21. Pero, if ever na matsyempohan nyo tong reading na ito, after October 15 to 21, baka talagang para sa inyo yung mga messages na nandito. Asahan nyo lang na hindi ito totally magre-resonate sa lahat since this is a collective reading. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube, please don't forget to subscribe. Paki-like and follow na rin po yung aking Facebook, Instagram, and TikTok. Kung gusto nyo yung private or personal reading, mag-send lang po kayo ng private message sa aking FB page. Yung link at details nakalagay sa description below. Gemini, ihanda mo yung pen and paper mo. I-announce ko yung lucky numbers and lucky day. Pwede mong i-pause or i-rewind kung medyo mabagal kang makahabol doon sa pagsasalita ko. Gemini, lucky day mo is Saturday. Lucky numbers mo 23, 21, 18, 50, 39 at saka 36. Kunin muna natin yung overall energy ng third week of October ninyo, Gemini. Rabbit spirit now is a lucky time. Ang ganda ng overall energy nyo. Ayan o. Lucky. So, mukhang maswerte itong third week of October ninyo, Gemini. And ang possible outcome ninyo ay truth transcends illusion. Excuse me lang, nag-pause ako. Baka magtaka lang kayo ba't weird yung itsura ng video. Okay, so possible outcome mo, truth transcends illusion. Alam mo, nasa-sense ko lang dito, kung ano yung totoo, lilitaw at lilitaw. Kahit ano pang klaseng, ano ba yun, yung illusion, yung tatakip dyan sa sitwasyon. Alam mo, lilitaw at lilitaw yung truth. Lulutang at lulutang yan. Kaya halimbawa, example lang to. Halimbawa, may mga taong gumagawa ng mga chika-chika about you, kwento-kwento. Kahit na anong invento nila, alam mo yun, wag ka mabahala kasi lilitaw at lilitaw naman kung ano talaga yung totoo. Ganon din kung may mga taong nagtatago sa'yo ng kung ano man. O may sikreto sila, meron silang, kumbaga dinideceive ka, yan, yung mga ganyan. Lilitaw at lilitaw naman yung totoo eh. Yun lang yun. Kahit na anong illusion yan, kumbaga hindi niya madadaig yung katotohanan pa rin. Yun yung nafe-feel ko rito sa possible outcome mo, Gemini. Tignan pa natin ibang energies ninyo, Gemini. Truth shall prevail. O diba? Nakalkal ko lang, truth shall prevail. Yun yung outcome mo eh. Na kahit itago-itago mo, lulutang at lulutang yan. Or kahit itago nila ng itago sa'yo yan. Lilitaw at lilitaw yung katotohanan. May older woman dito, Gemini. Senior citizen, kung sino man yan. Dealings or relationship with an older woman. Hindi naman laging love life, no? Porque sinabi relationship, ha? Okay, basta meron lang pwedeng auntie, granny mo, kung sino man.
Meron daw kasi dealings or relationship with an older woman. Waiting for news, package, or letter. Mukhang may inaabangan ka yata, Gemini. Naghihintay ka ba ng balita, ng chika? Magandang balita ba yan? Parcel? O baka may in-order ka? Or sulat? Basta pwedeng pwedeng balita, kasulatan, o package. Shrewdness and resourcefulness, especially in business. Ayan, pagiging wise. Yung fox card. So, ano yung itong mga dealings mo, mga transactions mo, may kinalaman sa negosyo, sa kaperahan. Alam mo yun, ikaw ay magiging wise o dapat maging wise. Maging madiskarte. Yun yung sinasabi ni Fox card. Meron ka rin lion. Dami mong animals dito. Actually, ito animal deck din kasi ito. Time to act daw, Gemini, sabi nung lion. Mukhang kailangan mo talagang gumawa ng kilos tungkol dyan sa isang bagay. O ano man sitwasyon yan. Kailangan mong gumalaw, umaksyon. Mukhang hindi sapat na pag-iisipan mo or pagpaplanuhan mo lang. Kailangan follow-upan ng action. So, ano pa? Pwedeng, kakaharapin ni Gemini 3rd week of October. Nine of Pentacles, Gemini. Merong rewarding experience itong 3rd week of October para sa inyo, Gemini. Ayan, Kung hindi man yun na parang na reward dahil sa paghihirap mo, pampering yourself. Enjoyin mo. Enjoyin mo yung mo. Pwede yung iba dito enjoyin niyo yung kinita nyo, tinubo ninyo. Kasi alam nyong deserve nyo. Or parang bilang reward doon sa kasipagan nyo. Meron kayong something na ma-enjoy dito Yun nga, binanggit ko kanina, pwedeng reward. Reward ng kasipagan mo. Or talagang gagawin mo yan whether magsha-shopping ka o pampering o kung ano man yung gagawin mo as a reward sa sarili mo, Gemini. Kasi feeling mo deserve mo yun. Feeling mo naman pinaghirapan mo yun and deserve mong kumbaga i-enjoy yung rewards ng kasipagan or pinaghirapan mo. Okay. Ayan. Mukhang mare-reward ka dito dahil sa iyong kasipagan, Gemini. 7 of Wands. This is something na yung dapat mong ipaglaban, Gemini. 7 of Wands. Mukhang may kailangan ka ipaglaban. No? I actively hold true to my values. So, kumbaga, paninindigan, parang paano mo i-prove sa iba itong mga prinsipyo mo, paniniwala mo, Ayan, Paano mo panindigan kung ano man itong bagay na tinutukoy ni 7 of Wands. Baka may sitwasyon na dyan na kailangan ipakita mo yung paninindigan mo. Yan yung sinasabi ni 7 Wands. O kung di man yun nga yung ipinaglalaban mo.
Kung ano man itong pinaglalaban mo, Gemini. Marami kasing pwedeng ipaglaban, maraming pwedeng panindigan eh. Depende ano yung na-experience mo. Etong third week of October, Gemini. Baka yan yung tinutukoy ni Seven of Wands. So, minsan kahit maraming oppositions dito, Gemini, magpupursigi ka, alam mo yun. Hindi ka, kumbaga, hindi ka basta susuko or titiklop, no? Yan yun eh. Kasi meron kang pinaniniwalaan and talagang ipinaglalaban mo yung pinaniniwalaan mo na yun. Kumbaga, pinaninindigan mo talaga kaya yun. Yun yung tinutukoy ni Seven of Wands. Ang lalim, di ba? Oh, mukhang etong third week, Gemini, may matindi kang ipinaglalaban. O yan. Ano kaya yan? Pag-ibig ba yan? Yung ano mo ba yan? Yung overtime mo ba yan, Gemini? Ewan ko, no? So, kung ano yung ipinaglalaban ninyo, kayo yung nakakaalam niyan. Five of Pentacles, Gemini, I am supported and never alone. So, feeling alone, yung ibang Gemini dito. Huwag ka mag-alala, Gemini, nire-remind ka ni Five of Pentacles na hindi ka naman daw mag-isa. Although, yun yung nafe-feel mo right now. Pwede kasing ganun eh. Feeling mo, Gemini, mag-isa ka lang ngayon. Pero ang totoo, hindi naman. Hindi ka naman daw alone. Ayan, oh. Merong mga taong sumusuporta sa'yo. Kumbaga, merong handang bumak up sa'yo, Gemini. Pwedeng hindi mo lang inaakala na gano'n, pero meron. No, more on, feeling alone, pero ang totoo, hindi naman talaga. Oh. Feeling ni Gemini tuloy mag-isa lang siya. Oh, 'di ba? So ka na malungkot, Gemini. Hindi ka naman nakikipaglaban mag-isa diyan, or hindi naman ikaw lang mag-isa yung kumbaga hindi ka naman nila pinabayaan. Hindi ka naman nila iniwan actually, no. May karamay at may karamay ka. Knight of Swords, Gemini. So, air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Pwedeng energy mo lang ito. Choose your battles carefully daw, Gemini. O, wag patol lang patol, ha? Minsan mas wise na hindi tayo pumasok sa isang laban kung hindi man talaga kailangan, no? Kumbaga, kung hindi mo kailangan makipaggera, bakit ka makikipaggera kung pwede namang daanin sa negosasyon o diplomasya? Eto yun. Pipiliin mo yung mga pakikipaglaban mo, Gemini. Ibig sabihin lang, nire-remind ka ni Knight of Swords na maging wise and choose your battles carefully. Gaya ng sabi ko, wag patol ng patol, besh, di ba? Pag-isipan mo nang mabuti kung worth ba ng energy mo yan? Worth ba ng galit mo? Worth ba ng attention mo? Di ba? Yun lang naman yung pinapaalala sa iyo ni Knight of Swords. Kumbaga, bago mo patulan, pakaisip-isipan mo munang mabuti. Kung ano yung mga pinapasok mo, Gemini. O, diba? Tingnan man nating love life ninyo pagdating ng third week. Itong third week ng October. Responsibilities. Uy, I have to take care of my financial and emotional needs. Uy, parang ito yun related siya kay Nine of Pentacles. O, diba? Hindi lang yung needs ng iba, Gemini. Siyempre, take care mo rin yung sarili mo. Yung mga needs mo. Baka ikaw naman napapabayaan mo rin sarili mo. Okay? Pwede kasing, karamihan dito o yung iba rito, pamilyadong tao na. Siyempre, marami responsibilities. Dati magjowa lang kayo ng person mo, naging mag-asawa kayo, tapos nagkaanak kayo. Nanganak yung responsibilities, diba? Paano mo ipagkakasyahin lahat yung iyong powers para magampanan lahat, maibigay lahat yung mga maibigay lahat yung
dapat mong ibigay na mga obligasyon. Ito yun, responsibilities. So, mukhang meron something dito na tumutumbok sa responsibilidad sa relationship or family. Ayan, no? Taking care of financial and emotional needs. O, yun pa, hindi lang yung mga pangangailangang pinansyal, pati rin daw yung emotional. Nagkaka-issue ba kayo ng jowa mo, ng asawa mo, ng partner mo pagdating sa mga ganyang bagay? May mga point ba na hindi na nagagampanan yung responsibilities, hindi na ibibigay? Uy, meron ditong messed up. Messed up by someone. Sino ba yan sa inyo nag-mess up ng mga bagay-bagay sa inyong relationship? Sino kaya yan? Baka may kinalaman din sa responsibilities yan, ha? Baka connected. Na-mess up itong samahan dahil merong hindi, alam mo yon, hindi maibigay yung commitment or yung responsibility na dapat naibibigay, lalo na kung pamilyado na or may anak kayong dalawa. Okay. Being away from you has allowed me to gain clarity. Irreplaceable. The way you love can never be matched. Parang may energy din dito na nagkalayo na. Possible na past relationship na aminado naman aminado tong person na to na siya talaga yung may diferensya. Ayan, I messed up the good things in my life sometimes. Kung sino man yan, baka yung person mo yan nagsasalita ng ganyan. Pwede kasing ikaw, pwedeng siya yung nasasagap na energy dito. Ngayon, nare-realize nitong person na to yung mga mali niya. Alam niya siya yung nag-messed up, no? Nagkaroon na ng reflection ayan na napagtanto na nakapag-isip-isip. The way you love can never be matched. Alam mo, and alam nitong person na to na wala kang kamatch kahit na na maganap siya ng kapalit mo. Walang papantay. Walang papantay sa iyo, besh. O, diba? Ang taray. Ganun. So, ngayon, nare-realize na nitong person na to yung totoong value mo sa buhay niya. And aminado naman siya na siya yung dito. Siya yung pasaway na nag-mess up ng magandang samahan ninyo. Tignan natin, Gemini, ano ba tong advice or closing message para sa iyo? Closing message advice, Gemini. Grace and gratitude. Through gratitude, joy expands. Importante talaga yung gratitude, Gemini. So, yan yung nire-remind sa iyo. Kung if ever, na nakakalimutan mo, pwedeng iba sa inyo lang dito, very full of kayo, gratitude sa mga blessings na natatanggap ninyo. Grace and gratitude. Kung nakakaligtaan mo yan, Gemini, ang ibig sabihin, nire-remind ka niyan, maraming bagay na dapat ipagpasalamat mo.
ika-happy mo. Yun yung sinasabi ni Grace and Gratitude. No, paano mo i-acknowledge itong mga blessings na natatanggap mo? Or masaya ka ba? Na-appreciate mo ba? Yun. Kasi pwedeng pwedeng minsan hindi nakakaligtaan na rin natin na maging grateful doon sa mga grasya na natatanggap natin. Okay, Gemini, ibig sabihin, you are blessed, Gemini. Kung hindi mo yan nare-realize, yan yung nire-remind sa'yo na itong card na ito. And maging maging masaya ka at grateful dyan sa mga grasya na natatanggap mo or meron ka ngayon. Okay, Gemini, sana nagustuhan mo tong reading mo for the 3rd week of October. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless.